sa Revelation chapter 3, beginning at verse 14. Revelation chapter 3, verse 14. At sa anghel ng iglesia sa Laodicea ay isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng siya nawa, ng saksing tapat at totoo, ng pasimula ng paglalang ng Diyos. Nalalaman ko ang iyong mga gawa na ikaw ay hindi malamig o mainit man. Ibig ko sanang ikaw ay malamig o mainit. Kaya sapagkat ikaw ay malahininga at hindi mainit o malamig man, ay isusuka kita sa aking bibig. Ang Diyos ang magpala ng kayong salita, sabihin natin amen. At tayo yung makakapo na mga kapatid. At sa araw na ito mga kapatid ay ang panghuling pag-aaral natin sa ating series. At ito ay sa panghuli at ikapitong iglesia sa Laodicea. At dito sa binasa natin mga kapatid, ating basahin muli. At sa anghel ng iglesia sa Laodicea. Alam natin, inisa-isa natin mga kapatid, na mula sa unang iglesia sa Episo hanggang sa ikapito at huli, mga kapatid, ito ay ang mismong panahon na huling kapanahunan na kung saan tayo nabubuhay, mga kapatid. At malalaman natin kung paanong nabulag ang mga kasimbahanan sapagkat ang gawa ng kaaway ay patuloy upang iliko, upang dayain ang mga mananampalataya. At dito, sabi ng Panginoon na nalalaman ko ang iyong gawa, ikaw ay hindi malamig o mainit man. Ito ay isang malahininga mga kapatid. Ang bagay na ito, ang sitwasyon na ito, ang kalagayan na ito mga kapatid ay napakadelikado sapagkat ang isang mananampalataya na nakaunawa na bagay na kanyang tinanggap, subalit tila ba nandoon sa kanya na minsan siya ay nasa kainitan, subalit minsan nandun siya sa paglalamig at tila ba kung kailan siya ay nakararanas ng panghihina nandoon, tila ba siya ay tumatalikod mga kapatid. At ayaw ng Panginoon ng bagay na gawain na ikaw ay tumatalikod. Minsan ikaw ay nandoon yung kasiglahan sa iyo, subalit nandoon na minsan ikaw ay nanlalamig. At minsan ikaw ay nawawala at mas malala pa, ikaw ay nagbabackslide. Balit dito, makikita natin kung paano nabulag ang bawat kasimbahanan sa panahong ito, mga kapatid. At alam natin na ang star messenger sa panahon na ito ay walang iba kundi ang ating kapatid, Brother Branham. Laodicea, the name Laodicea means people's right. Kung saan yung mga tao, kung ano yung gustuhin nila, yun yung gusto nilang gawin, mga kapatid. Na dapat sana ang kanilang sundin ay ang kalooban ng Panginoon. Subalit kung ano ang kanilang kaisipan, kung ano nilang gusto, yun ang kanilang sinusunod. Was very common and was given to several cities in honor of royal ladies. So name. Tingnan ninyo. Ang pangalan na ito ay nag-o-honor sa mga kababaihan, royal ladies sa panahon na yon. The city was one of the most politically important and financially flourishing. Sapagkat ang city na ito ay totoong mayaman
sagana sila sa mga resources, at ang imports nga dito, sapagkat mamaya mababasa natin ang binanggit ng ating Panginoon na kailangan ng iglesia na ito. Subalit, sa natural, sagana sila sa ginto, sa clothing, at sa eye salve. Subalit, mamaya ipapakita ng Panginoon kung ano talaga ang kailangan ng iglesyang ito. At sabi dito, enormous amount of property were bequeathed to the city by prominent citizens. Frequent earthquakes finally caused its complete abandonment. At piting ito sa panahon natin, mga kapatid, sapagkat ang Laodicea, sa bagamat napakaunlad na bayan at kinalaunan ang madalas na mga lindol sa lugar na iyon, kung saan yung mga tao ay iniwan na lamang ang city na ito. At alam natin na sa huling kapanahunan, mga kapatid, ang lupa nito, ang salibutang ito ay yayanagin, mga kapatid. Nasa hula, mga kapatid, na various earthquakes ang mararanasan, mga kapatid, sa mga unang bahagi ng mga taon, mga kapatid, na alam natin yung mga earthquakes na pinagdaanan ng ating bansa, mga kapatid. At alam natin na ang salibutang ito ay tutungo na sa pagkasira, mga kapatid. At dito, inisa-isa natin, simula sa unang iglesia, sa Episo, sa Smyrna, Pergamos, tinukoy natin ang mga star messengers. At sa ating kapanahunan, mga kapatid, ay Brother Branham. From 1906 to, alam natin na hinintay natin na rapture, mga kapatid. At dito, tila ba makikita sa summary, mga kapatid, yung liwanag. Sa panahon ng mga apostoles, sa panahon ni Apostol Pablo, tunay na ang liwanag ay nandun pa, napakaliwanag pa sa panahong iyon. Subalit, habang naglalaon ng panahon hanggang sa ating kapanahunan, makikita natin na kakatiting na liwanag na lamang, mga kapatid, ang nandito, mga kapatid, nakikita natin ang paggawa, ang pagkilos ng kaaway. At sinasabi na ang ating panahon na ito ang pinakamasama at pinakadelikado, mga kapatid. Kaya nga, napaka-importante, mga kapatid, na malaman natin ang mensahe sa kapanahunan ito. Alam natin na tayo ay tumanggap ng mensahe at tunay na ang kailangan natin ang pagkilos ng banal na espiritu, mga kapatid. At dito, tingnan natin, sapagkat sa panahon na yon ay bumangon ng mga men of God sa panahon ng modern era, mga kapatid. At nandito may mga Pentecostal, Baptist, Methodist, Presbyterian na mga manggagawa ang binangon sa panahong ito, kung saan pinakita yung kanilang mga ministry. At sa pagpili, mga kapatid, sa mensahero sa huling kapanahunan ay maraming katanungan. May kanya-kanya sila kung sino ang mensahero sa huling kapanahunan, yung propeta, mga kapatid. Sa unang iglesia, natukoy si Pablo. Sa panahon ng Sardis, nandun si Martin Luther. Sa panahon ng Philadelphia, si Wesley. At sa panahon natin, mga kapatid, ito yung mga men of God na ginawa din ang kanilang ministry. Subalit, doon nga sa libro na pinag-aaralan natin, binanggit ni Brother Branham na ang mensahero sa huling kapanahunan ito ay isang propeta. At magtataglag siya na espiritu ni Elijah, mga kapatid. Pero hindi niya tinukoy o inari sa kanyang sarili niya siya yun, mga kapatid.
nakita ko ang kababaang loob, ang humbleness ng ating kapatid na ito, mga kapatid. Bagamat nandoon na yung sign, ginamit ang ating kapatid ng ating Panginoon para sa ministry na ito. Subalit, hindi niya inako o inari na siya yung huling propeta, mga kapatid. At dito, after an in-depth evaluation of all men of God that has evangelized the world mula noong 1906, none of the rest can compare to the life and ministry of William Branham. Kung babasahin nyo, mga kapatid, kung papanoorin nyo yung mga eyewitness testimonials, mga kapatid, ng mga tao na nakakita mismo kung paanong ang ating kapatid ay ginamit ng Panginoon, ang kanyang buhay para sa pagpapalaganap o para tanggapin natin ang mensahe, mga kapatid, sa huling kapanahonan na ito. None of the rest can compare. Kung babasahin nyo, mga kapatid, nung baguhan pa lang ako, napakaraming mga books, pamphlets, mga babasahin ng lagi binibigay ng ating pastor sa akin noon, at doon namangha ako, mga kapatid. Akala ko noon, yung mga bagay na mga gawa ng Panginoon na pagpapagaling, mga bagay na tila ba hindi na natin nakikita sa kapanahunan natin. Subalit may panahon pala, mga kapatid, na may isang tao ang binangon ng Panginoon na magkakaroon ng kakaibang buhay, mga kapatid. Kung saan nandoon, ang ginamit siya sa pagpapagaling, binigyan siya ng kapahayagan, mga kapatid. At namangha ako, mga kapatid, sa buhay ng ating kapatid na ito, mga kapatid. At encourage ko, mga kapatid, sa lalo na sa baguhan, basahin nyo ang buhay ng ating kapatid, Brother Branham, at makikita nyo at mapapatunayan nyo na siya talaga ang propeta sa huling kapanahunan, sa huling panahong ito, mga kapatid. Makikita na natin dito, yung halo na yan, isa lang yan sa sign, mga kapatid, na habang siya ay nangangaral, ay nakuhanan. Yung halo na yan ay hindi yan basta-basta, mga kapatid. At dito, pinatunayan niyan, maging yung pinaka-original na kuha niyan ay linagay pa sa archives, mga kapatid, na nagpapatunay na totoo ang pangyayaring ito. At dito, maraming mga bagay, mga kapatid. At alam natin sa Matthew 25 verse 6, ng sigaw na ito, mga kapatid, yung mensahe kasi na ating tatanggapin, mga kapatid, sa bawat kapanahunan ay merong mensahe. Kung justification sa panahon ni Martin Luther, sanctification sa panahon ni Wesley, mga kapatid, dito sa huling kapanahon natin. Alam natin na madilim na, mga kapatid. Ang gawa ng kaaway ay laganap, mga kapatid. Kumikilos para ang mga mananampalataya, mga kapatid, ay dayain. Subalit merong sigaw, mga kapatid. Sa Matthew chapter 25 verse 6, and at midnight there was a cry made. Sa pagkahating gabi ay may sumigaw. At dito, mga kapatid, ang propeta sa huling kapanahunan ay may mensahe. Magsilabas kayo upang salubungin siya. Ating inintay ang muling pagbalik ng ating Panginoon, mga kapatid. Tayo ay may instruction, mga kapatid, na tayo ay magsilabas. Tayo ay inilabas na ng Panginoon sa denomination, unti-unti niya tayong inipon, mga kapatid, upang lumabas sa maling turo, dogma, credo ng mga denomination, mga kapatid. At upang tayo ay paghandain, mga kapatid, na salubungin siya, mga kapatid,
Yun yung mensahe, mga kapatid. Go ye out to meet Him. Kaya, mga kapatid, nandito tayo, nakikinig ng pagtuturo, pangangaral, upang tayo ay maihanda. Sapagkat kailangan natin ng baptism of Holy Ghost, mga kapatid. Kung sa panahon nga ni Wesley ay sanctification, mga kapatid, ang pagpapakabanal tayo, mga kapatid. Kaya nga sa mga nakaraang pag-aaral, laging ini-emphasize ng ating pastor na baptism of Holy Ghost. Kailangan tayo ay sigurado, mga kapatid, na tayo ay bautismado ng Espiritu Santo. Sapagkat kung kung wala ang gabay ng Panginoon, kung sariling gawa lang natin, mga kapatid, tayo ay mabibigo. Kung hindi tayo gagabay ng Panginoon, kung wala siya sa ating kalagitnaan, kung wala siya sa oras na ito, mga kapatid, walang saysay ang lahat, mga kapatid. Kailangan natin ang pangunguna ng banal na Espiritu. Unang-una pa sa ating buhay, mga kapatid. At dito, sa pagpapatunay pa, mga kapatid, noong June 11, 1993, habang ang ating kapatid Brother Branham ay nagbabautismo ng ika-7 ng kanyang binabautismo, ay may narinig siyang tinig, mga kapatid. At dito sinasabi, as John the Baptist was sent to forerun the first coming of Jesus Christ, alam natin sa pagpapauna, itong si John the Baptist, mga kapatid, bago pa man ang ating Panginoon na magpasimula ng ministry, itong si John the Baptist, sinabi niya na magsisi kayo. At dito, sa pangalawang pagparito ng ating Panginoon, ay may magpoporan, may magpapauna na maghatid ng mensahe, mga kapatid. At walang ibang yun, kundi ang huling propeta sa huling kapanahunin, mga kapatid. Na walang iba kundi si Brother Branham. May dala siyang mensahe, mga kapatid. Kaya dito, as John the Baptist was sent to forerun the first coming of Jesus Christ, so are you sent to forerun His second coming. May mensahe siya na kailangan tanggapin at para ibigay sa mga mananampalataya sa huling kapanahunan, mga kapatid. Yun nga na mensahe na tayo magsilabas at maganda sa kanyang pagparito, mga kapatid. Sa Malakay chapter 4, verse 5 to 6, yung ministry, alam natin na may 5 comings of Spirit of Elijah. Una-una, yung Espiritu, si Elijah mismo. Pangalawa, yung umalili sa kanya na si Eliseo, mga kapatid. Yung pangatlo ay si John the Baptist. At yung pang-apat, na ministry ng Elijah ay para sa mga hintel. At walang ibang tinutukoy dito ay ang ating kapatid Brother Branham. Na kung saan yung pangalawang bahagi sa Malakay chapter 4, verse 6, mga kapatid, kung saan the heart of the children to their fathers. Para ibalik tayo sa apostolic faith, mga kapatid. Apostolic teaching, sapagkat ito ay nawala, mga kapatid. Sapagkat ang mga kasimbahanan, nagkaroon sila ng kanya-kanyang dogma, katuruan. Subalit kailangan itong ma-restore, mga kapatid. Maibilik tayo sa pure Word of God, mga kapatid, na kailangan nandoon na tanggapin natin ang unadulterated words. Walang halo na pangpaalsa, mga kapatid. Pure Word of God ang kailangan natin. At dito, ang ministry ng ating kapatid Brother Branham ay may 3 bahagi. May first full, yung paghatak, mga kapatid, kung saan ang unang bahagi ng kanyang ministry, siya ay ginamit ng ating Panginoon sa pagpapagaling, mga kapatid. Kung saan natutukoy niya habang lumalapit yung mga gustong gumaling ay natutukoy na ating kapatid
ginamit ng ang buhay ng ating kapatid sa pagpapagaling, mga kapatid. Kung saan, dito sa first pool, natural sa mga tao na marami nahikayat, maraming pumunta, sapagkat ito ay pagpapagaling, miracles. At alam natin na kapag pagdating sa miracles, nandoon yung mga tao, tila ba lumalapit, mga kapatid. Nandoon dumadagsa yung mga tao sapagkat nandoon nakikita nila yung mga kamanghamang gawa ng ating Panginoon. Yung pangalawa, second pool ay prophesying. Na nagpo-prophesy, binigyan ng ating kapatid, Brother Branham, ng kakayahan na mag-prophesy. At ang pangatlo, the opening of or revealing of the Word of God. Isa-isayin natin yan, mga kapatid. Una, yung first pool, ministry. Sabi ko nga, ina-encourage ko yung bawat isa, lalo-lalo na yung mga baguhan. Yung may book siya na yung buhay ni Brother Branham ay nandun na itala. Kung paanong ginamit ang kanyang ministry, mga kapatid. Siya ay pumunta sa iba't ibang bansa pa, mga kapatid. Pumunta siya sa England, pumunta siya sa South Africa, at pumunta siya sa India, mga kapatid, at maging man sa Canada, sa Mexico, mga kapatid. Makikita natin yung kampanya niya, mga kapatid. At doon, makikita nyo sa larawan, dagsad-dagsang tao yan, mga kapatid. Yan yung unang first pool, yung healing and miracles. Sa kanyang ministry, mga kapatid, sabi diyan, 5 dead people brought back to life through Branham prayer. May mga patay na muling nabuhay, mga kapatid. Cancer and all manners of disease were healed through his prayer. The blinds were made to see, yung mga bulag ay nakakita, yung mga pilay ay muling nakalakad, yung mga pipi ay muling nakapagsalita. The blind were made to see, the lame were made to walk, the dumb was made to talk. Ganyan, makapangyarihan ang gawa ng Panginoon. Ginamit ang ating kapatid, Brother Branham, sa unang parte ng kanyang ministry, mga kapatid. At sa panahon na yun, dagsa-dagsa yung mga tao. At maraming eyewitness testimonies, mga kapatid, sa panahon na ito, na nagpapatunay na totoo yung mga pangyayarang ito, mga kapatid. Na may mga bulag na nakita, may mga bingi na muling nakarinig, may mga lumpo na nasa wheelchair, na nakatayo at nakalakad, mga kapatid. May mga patay na muling nabuhay, mga kapatid. Ganoon. Ginamit ang ating kapatid sa kanyang ministry, mga kapatid. At ito, ilan lang ito, siguro hindi masyadong kita, mga kapatid. Yan yung mga eyewitnesses sa ministry ng ating kapatid, Brother Branham. Isa dito, si Gordon Lindsay, sabi niya, never had we known of any preacher calling deaf, mute, and blind people to pray for. Sa panahon na yon, wala siyang makikita na ministry kung saan inalalapit sa kanya yung mga bulag, mga bingi, mga pipi. At yun ay nagsisigaling, mga kapatid. A ministry that was beyond any that we had before witnessed. Kailanman hindi kami nakakita ng ganitong makapangyarihang gawa. Kung saan yung ministry, pinakita ko sa kanina, mga kapatid, sila Oral Roberts, sila Tony Osborne, at iba pa, mga kapatid. Walang kasing gaya ng ginampanan ni Brother Branham na ministry sa bagay na ikukumpara sa mga ibang ministers na ito, mga kapatid. At yan yung mga patutuong, mga kapatid, mga eyewitnesses. At yung second pool, alam natin na ito na yung visions.
and prophecy. At yung 7 ito, mga kapatid, ay naganap at magaganap, mga kapatid. At ito yung hula na ipinakita, mga kapatid, yung prophecy, yung visions na pinakita ng Panginoon kay Brother Branham na mangyayari na magaganap, mga kapatid. At ang ilang dito ay naganap na nga, mga kapatid. At yung pang-6 at pang-7, mga kapatid, alam natin na bagamat yung pang-6, marahil ito ay naganap na sapagkat hinihintay, mga kapatid, ng iilan na magkakaroon ng isang babae na maging presidente sa Amerika. At tila ba meron na naging vice president, at kung ito ay ang iba ay pinagpapakahulugan na isang Amerikano ang magiging papa sa Roma. At yun yung sinasabi nila sa kaganapan ng ika-6 na vision. Pero itong ika-7, mga kapatid, yan yung hinihintay pa, mga kapatid, na mangyayari. Na kung saan ang Los Angeles ay lulubog, mga kapatid. Alam natin, maginman sa panahon natin ng yung Ring of Fires, mga kapatid, kung saan magkakaroon ng napakalaking lindol. At yung Pilipinas, mga kapatid, ay kabilang sa Ring of Fires na ito. Nakapalibot sa mga bansa sa paligid ng Pacific Ocean. At kapag kasi lumindol ng napakalakas, mga kapatid, magkakaroon ng napakataas na tsunami, mga kapatid. At sinasabi na yung Los Angeles, malaking bahagi sa Amerika na lulubog, mga kapatid. Yun yung nakitang vision ni Brother Branham. At tila ba, yan na lang yung hinihintay, mga kapatid. Sapagkat yung una hanggang ika-5, mga kapatid, lahat yan ay nagkatotoo na, mga kapatid. Yun yung second pool ministry, yung visions and prophecy. At yung pangatlo, third pool, the opening or revealing the Word of God. Kung saan merong hidden mystery sa 7 seals na nabuksan kay Brother Branham. At dito sa third pool, dito na unti-unti, mga kapatid, kung paanong sa ministry ng ating Panginoon, mga kapatid, sa unang bahagi, ang ating Panginoong Hesus, ay nandoon siya ay nagpapagaling. At napakaraming tao ang lumalapit sa Kanya. Nakikita nila ang kamanghang-manghang gawa ng ating Panginoon. Subalit, sa second pool at third pool na, mga kapatid, unti-unti yung mga tao ay nagsitalikod. Hindi na nila kayang tanggapin ang salita, mga kapatid. Hindi na nila kayang muyain ang karne, mga kapatid. Maginman yung 70 disciples nang sinabi ng ating Panginoon, maliban na kainin ninyo ang aking laman at inumin ninyo ang aking dugo, ay wala kayong bahagi sa akin. At hindi yan maunawaan ng napakarami at maging yung 70 disciples. At sila ay tumalikod sapagkat revealing of the word na to, mga kapatid. Dito na sa huling bahagi, marami ay tatalikod. Dito na yung mga marami ay masusumpungan na naaalis, mga kapatid. Kung unang bahagi, sa pagpapagaling, sa ikalawang bahagi, yung prophesying, nandun pa yung mga tao. Subalit, pagdating na sa katotohanan, that truth, mga kapatid, nandoon na maraming nagsisitalikod at hindi nagsitanggap, mga kapatid. At maging man sa panahon natin, mga kapatid, marami ang tumalikod, maging man yung mga dati na sumusuporta kay Brother Branham, nung ibigay sa kanya yung mga kapahayagan, mga kapatid, nandoon, hindi nila ito tinanggap, mga kapatid, sapagkat hindi nila kaya na nguyain, mga kapatid,
tanggapin ng kanilang kaisipan ang mga kapahayagan, mga kapatid. At alam natin na yun nga ang mangyayari. Sapagkat sa panahon natin na ito, sa panahon ng iglesia na Laodicea, sinabi ng Panginoon na ito yung kalagayan. Sinabi, sapagkat sinabi mo, ang iglesia, mga kapatid, ay sumisimbolo, ang babae ay sumisimbolo sa iglesia. Subalit, dito, parang sinabi niya, nangangaral siya. Sinasabi mo, hindi pinapahintulutan ang babae na tumayo sa pulpito. Pero ito, sinasabi niya, ako'y mayaman at nagkamit ng kayamanan at hindi ako nangangailangan ng anuman. Yan ang kalagayan ng maraming kasimbahanan sa panahon natin. Nagtataasan ng kanilang gusali, napakarami ng mga followers nila na dumadalo, nandoon na tila ba financially, sagana sila, mga kapatid, mayaman sila. Pero in-expose ng ating Panginoon ang tunay na kalagayan nila, mga kapatid. At hindi mo nalalamang ikaw ay aba, maralita, dukha, at bulag, at hubad. Yan yung tunay na kalagayan ng kasimbahanan sa panahon ito, mga kapatid. Spiritually blind and spiritually poor, mga kapatid. Tunay na sa financially nandoon, sagana sila. Subalit, yun yung napakadelikado, mga kapatid. Na alam mo sa sarili mo na mayaman ka, na sagana ka sa mga bagay. Subalit, yung totoo pala, yung tunay na kayamanan ay wala ka, mga kapatid. Ano yung tunay na kayamanan, mga kapatid? Na nandoon na kailangan natin ang salita, mga kapatid. Ang gumawa mismo ng kalooban ng ating Panginoon. At dito, natagpuan ang huling iglesia ng Laodicea sa kalagayang ito, mga kapatid. Sila ay bulag, mga kapatid. Miserable at hubad. At dito, katulad ng naibahagi din ni Brother Branham, yung 2 Kings chapter 6, verse 11. Sapagkat ang pangyari ito, mga kapatid, nang ang Israel at ang Syria ay magkalaban, ang hari ng Syria ay nagpaplano, mga kapatid. Tinatawag niya yung mga opisyalis niya, ito yung susunod nating gagawin para matalo natin ang Israel. At alam naman natin na ang Israel ay bayan ng Diyos. At dito, tila ba kung ano yung mga hakbang ng hari ng Syria ay parang nalalaman. At kaya nagtataka yung hari ng Syria, bakit lahat ng aking hakbang ay parang napupurnada o nakikita nila kung ano yung gagawin ko. Kaya tinawag niya yung kanyang mga tauhan. Sino sa inyo yung tila ba nagsasabi sa ating kaaway? Baka isa sa inyo yung mga nagsusumbong ng ating gagawin. Pero anong sabi ng tauhan ng hari? Sabi dito sa verse 11, at ang puso ng hari sa Syria ay nabagabag na mainam dahil sa mga bagay nito. At kanyang tinawag ang kanyang mga lingkod at sinabi sa kanila, hindi ba ganinyo ipapakilala sa akin kung sino sa atin ang hari sa Israel? Sinasabi, sino sa inyo ang namamangka sa dalawang ilog na tila ba umaanib o sinasabi yung mga bagay na gagawin natin. Pero anong sabi sa verse 12? At sinabi ng isa sa kanyang mga lingkod, hindi Panginoon ko o hari, kundi si Eliseo na propeta na nasa Israel ay nagsasaysay sa hari sa Israel ng mga salita na iyong sinalita sa iyong silid na tulugan.
Sabi ng tauhan ng hari, hindi, mahal na hari, wala sa aming espiya, wala sa amin na gumagawa ng bagay na ito, na kumakampi sa hari ng Israel. Meron sila na wala tayo. Meron silang propeta na nagsasabi ng mga bagay na ating gagawin. Meron sila na wala tayo. At ito din ang kalagayan ng mga kasimbahanan sa panahon ito. Kung itatype mo, mga kapatid, sinasabi nila, bakit may propeta kayo? Bakit may tinatawag kayo na Brother Branham sa huling kapanahonan ito? At yan din, mga kapatid. Meron tayo sa kapanahunan na wala ang ibang kasimbahanan, mga kapatid. Yan ay ang propeta, mga kapatid, na magbibigay ng mensahe, mga kapatid. Kung saan, yung Syria, sa mga tao sa panahon na iyon, wala silang kaalam-alam na kailangan na ang Diyos ay mangungusap sa isang propeta, mga kapatid. At yan ang wala sa iba. At marami nga ang mapapakinggan natin, magsasabi, nasa kulto kayo. Bakit kayo may propeta? Pero hindi nila alam na mula ng Old Testament, mga kapatid, ang mga lingkod ng Diyos, ang Panginoon, mula ng Old Testament ay gumagamit ng propeta na ginagamit upang siya ay mangusap, mga kapatid. Sila ay tinatawag na overseer, tagakita, mga nagpro-prophesy, mga kapatid. Kaya nga mababasa natin sa Amos chapter 3 verse 7, tunay na ang Panginoong Diyos ay walang gagawin, kundi kanyang ihahayag ang kanyang lihim sa kanyang mga lingkod na mga propeta. Diba? Bakit? Tatanungin mo yung mga denomination, even the Roman Catholics. Bakit sasabihin nila may propeta kayo? Hindi nila alam ano yung programa ng Panginoon, mga kapatid. Ang Panginoon, mula pa sa pasimula ay gumagamit ng propeta. At sa bawat kapanahunan, mga kapatid, may star messengers. At sa kapanahunan natin, yun ay ang ating kapatid, Brother Branham, mga kapatid. Surely the Lord God will do nothing, but He revealeth His secret unto His servants, the prophets, mga kapatid. At dito, nung ipahayag, nung makita, meron sila mahal na hari na wala tayo, meron silang propeta. May Eliseo sila na propeta nila kung saan ipinapahayag ng Diyos sa propetang ito, yung gagawin natin. Kaya yung mga hakbang natin ay nalalaman nila. Kaya nga dito, at ang lingkod ng lalaki ng Diyos, sapagkat sa panahon na ito, sige, kukunin natin yung Eliseo na yan. Kasi hindi tayo magtatagumpay. Kailangang patayin natin yung propeta na yan. Yun yung sabi ng hari ng Syria. Kaya sila ay pumaroon upang kunin si Eliseo. At nang makita ng alalay ni Eliseo na si Gehazi, at nang ang lingkod ng lalaki ng Diyos ay magbangong maaga at maglabas, narito isang hukbo na may mga kabayo at mga karo ay nakapalibot sa bayan. Nung bumangon na si Gehazi, nakita niya sa bintana, napakaraming hukbo. Nandun na yung mga hukbo ng Syria para kunin nga itong si Eliseo. Kaya sinabi niya, sa aba natin, Panginoon ko, paano ang ating gagawin? Ano na ang ating gagawin ngayon? Napakarami nila. Pero ano ang sagot ni Eliseo? At siya ay sumagot, huwag kang matakot, sapagkat ang sumasa atin ay higit kaysa sumasa kanila. Diba? May nakikita itong si Eliseo na hindi nakikita ng naked eye, mga kapatid. Dahil nga siya ay propeta. At ganun din ang mga propeta, mga kapatid.
Sa mga natural na tao, may mga bagay na hindi natin kayang makita, mga kapatid. Pero ang Panginoon ay gumagamit nga ng propeta para ihatid ang mensahe na nagmumula sa Diyos, mga kapatid. Yung mga bagay na hindi natin makita sa panahon na yon, na basahin natin paulit-ulit yung Revelation, di ba? Hindi natin mauunawaan. Subalit, ang may mga propeta, may propeta tayo sa huling kapanahunan na ipinakita, mga kapatid. Pinaliwanag yung 7 seals, mga kapatid, at iba-iba pang mysteries, mga kapatid. At para makita natin, mabukas ang ating mga mata. Yun yung pagpapakahulugan nito, mga kapatid. Huwag kang matakot, sapagkat mas marami tayo sa kanila. Yun pala, mga kapatid, nanalangin si Eliseo. At si Eliseo ay nanalangin sapagkat natatakot na si Gehazi. Nandoon yung maraming kawal. At sabi ni Eliseo, nanalangin siya, idinadalangin ko sa iyo, Panginoon, na idilat ang kanyang mga mata upang siya ay makakita. Diba? May nakikita itong si Eliseo na hindi nakikita ni Gehazi. At idinilat ng Panginoon ang mata ng binata. At siya'y nakakita at narito, ang bundok ay puno ng mga kabayo at ng mga karon ng apoy sa palibot ni Eliseo. Doon, iminulat ang mata ni Gehazi na nandun pala. Yung laksa-laksa na kabayo, mga karo, na mga kawal ng Diyos ay nandoon, napakarami, para harapin yung hukbo ng Syria, mga kapatid. Open his eyes that he may see. Ganon din tayo, mga kapatid. Kailangang mabuksan ang mata ng ating pananampalataya, mga kapatid. At yan, mga kapatid, may mga bagay na maraming tao ang hindi nakakakita, mga kapatid. Subalit, salamat dahil tayo tumanggap ng mensahe at ang mga bagay na tila ba noon sa atin ay malabo, subalit ipinakita ng Panginoon na malinaw, mga kapatid. Open the eyes of faith, mga kapatid. Kaya dito, na ipinakita na maraming mga bagay, mga kapatid, maraming mga pasimula pa lamang, mga kapatid. Sa bawat ages, mga kapatid, hindi hinayaan ng Panginoon na walang mga mananampalataya na tatayo sa salita ng Diyos, mga kapatid. Sa panahon ng Ephesian, sa panahon ng Philadelphian, sa panahon natin ngayon, mga kapatid, may mga mananampalataya na tatayo sa tunay na aral ng Panginoon, mga kapatid. Salita ng Panginoon, mga kapatid. Yan ang gagampanan natin sa panahon ito, mga kapatid. Na tayo ay tatayo sa pananampalatayang ito, mga kapatid. Nakita na natin na patutuo ng bawat mga mananampalataya sa panahon ng Dark Ages, maraming mga mananampalataya na tumayo. Bagamat sila ay pinatay, mga kapatid, marami ang pinatay sa panahon ng Dark Ages. Subalit sila ay nanindigan, mga kapatid. Kaya sa panahon natin ngayon, mga kapatid, tayo ay naninindigan. Tayo ay tumatayo, mga kapatid. Sapagkat, katulad ng sinabi dito sa Hebrews chapter 12, verse 1, kaya't yamang nakukubkub tayo ng makapal na bilang ng mga saksi, mga kapatid. Nabasa natin from Old Testament, yung mga propeta, yung mga mananampalataya na tumayo sa salita ng Diyos. At maging man sa kapanahunan natin, mga kapatid, nandoon mababasa natin ang mga dakilang tao na ginamit ng Panginoon. Yun yung mga witness natin. Mababasa natin yung buhay nila, kung paano sila tumayo. Kaya nga, napakadakila ng panahon natin sa huling kapanahunan, sapagkat nakita natin, nabasa natin, natunghayan natin yung buhay na meron sila, kung paano sila nanindigan, mga kapatid. Nakukubkub tayo ng makapal na bilang ng mga saksi. Itabi nating walang liwag ang bawat pasan at ang pagkakasalang pumipigil sa atin at ating takbuhin
nandun mga kapatid, ang encouragement na may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa harapan natin. 'Di ba? Ipinakita kung yung mga unang tao noon ay nanindigan, magingmang ibinuhis ang kanilang buhay. Yun yung mga witness natin, yung mga saksi na nakita natin yung buhay nila mga kapatid. Kaya nga dito may encouragement na may pagtitiis na takbuhin natin ang pananampalatayang ito mga kapatid. At dito, sa pangangaral ni Brother Branham, Jehovah Jireh, ito yung sinabi na binasa natin kanina, yung panahon ng lulusubin na ng Syria ang Israel. Ano yung di nakita ng hukbo ng Syria? What this army could see did not avail for them. Yung mga bagay daw na nakikita nila ay hindi nila pinakinabangan. Napakarami ng hukbo nila, mga kapatid. Subalit, hindi nila iyon nakita. Bagamat nandoon, marami nga sila, pero nung kukuhanin na nila si Eliseo, useless, mga kapatid. They could see, did not avail. Hindi nang napakinabangan, useless. Pero, what they did not see brought on their captivity. Yung hindi nila nakita, yun yung nagpadaig sa kanila, mga kapatid. Sapagkat yung hindi nila nakita, mas marami, dagsa-dagsang kawal, kabayo, hukbo ng Diyos, mga kapatid. Now, what does this mean to us? Ano yung pagpapakulagan nito? Nakikita tayong literal, mga kapatid. Tila ba sa bilang tao, sa katawang ito, mayroon tayong 5 senses. May nakikita tayo. Yung nakikita natin, yung mga bagay na tila ba kahirapan, yung mga bagay na tinitiis natin. Subalit, meron pala mga kapatid na eyes of faith, mga kapatid, na kapag yan ay nabuksan, mga kapatid. Katulad ng nakita ni Gehazi, nang manalangin itong si Eliseo. Nabuksan ang kanyang mga mata, mga kapatid. At pag nabuksan ang pananampalatayang ito, mga kapatid, the eyes of faith, mga kapatid, tila ba yung may bagay tayong nakikita sa unahan, mga kapatid. May tayong pag-asa, mayroon tayong kapahayagan, mga kapatid, na ibinigay sa atin ng Panginoon para tayo ay makapagpatuloy sa pananampalatayang ito, mga kapatid. Sabi dito, exactly what it means back there in the earthly ministry of Jesus. He tried to teach them the truth, but they would not listen. Ang Panginoon Jesus ay nangaral, subalit hindi ito tinanggap ng karamihang Hudyo, mga kapatid. Hindi sila nakinig. The whole world tonight is blind to the things of God. Yun nga, mga kapatid. Karamihan ng mga tao ay bulag sa mga bagay ng Diyos, mga kapatid. Just the elected few of God is able to see the things that coming to pass. At tayo ito, mga kapatid, we're able to see the things that coming to pass. Meron tayo, naghanda tayo sa muling pagparito ng ating Panginoon. At hindi yan makita ng maraming tao, mga kapatid. Sapagkat wala sila makita sa unahan. Subalit, salamat sa ating Panginoon sapagkat binuksan ang ating mata ng pananampalataya, mga kapatid. At dito, if the church of this day could ever pray till they pass the sin barrier and the unbelief barrier. Yan yung mga hadlang, mga kapatid. Yung mga barrier na yan. Sin and unbelief. Ang kawalan nila ng pananampalataya. At yung kasalanan din, nataglay nila ang humahadlang para hindi nila makita ang tunay na kalooban ng Diyos. They could shout the victory of a living God when they once passed the barrier by looking to the unseen. Yan, mga kapatid.
Katulad ng nakita ni Gehazi. Noong una, hindi pa niya makita. Subalit, dahil sa pamamagitan ng propeta, nakita niya na. Kaya yan, by looking to the unseen. Kapag nakita na natin yung bagay na unseen na yan, mga kapatid, hindi na yung mata, literal na ito, yung gumagana, kundi yung mata ng pananampalataya. May mas nakikita tayo sa unahan. Katulad ng mata ng agila, mga kapatid. The eye of eagle, mga kapatid. Na sa malayo pa lang, mga kapatid, tanaw na natin kung ano yung mangyayari sa unahan, mga kapatid. At diyan tayo pinapaghanda ng ating Panginoon. Katulad dito, and He will say, depart from me, you that work iniquity. May mga tao na lumapit sa ating Panginoon na nagsabi, ganito Panginoon, kami ay nagpalaya ng mga inaalihan ng demonyo, kami ay nagpagaling ng mga may sakit. Pero ano sabi ng Panginoon? Lumayo kayo sa akin, gumagawa ng katampalasanan. Depart from me, ye that work iniquity. Hindi ko kayo nakikilala. At napakasaklap nito, mga kapatid. Sapagkat sila ay gumagawa sa hindi kalooban ng Diyos, mga kapatid. Jesus said that they were workers of iniquity. Yet, you get a man that come into pray. Get oil and blood appearing into congregation. Nagpraparapisay sila. All matter of supernatural. Gumagawa din sila ng mga bagay. Pero anong sabi ng Panginoon? Sinasabi nila na sila ay sa Diyos. Even though He is actually making a money racket. Yun pala, sa kabila noon, ginagawa ng Lenaidon para sa pera, sa kayamanan, mga kapatid. Kaya nga, nung nabasa ko, mga kapatid, nabanggit ng ating kapatid, Brother Branham, nung nakapagpagaling siya sa couple, pinagaling niya yung cancer ng isang mayaman na negosyante. At dito, binibigyan si Brother Branham ng, kung hindi ako nagkakamali, ay $1.5 million, mga kapatid. Napakalaking pera noon, mga kapatid. Pero ano sabi ni Brother Branham? Hindi ko man lang kayang tingnan yung cheque. Sabi niya, hindi ko matatanggap yan. Sapagkat hindi naman ako yung nagpagaling sa iyo, ang Panginoon. 'Di ba? Hindi ako after sa pera, sabi ni Brother Branham. Sapagkat kung ano yung tinanggap ko ng libre, ay ibibigay ko noon ng libre. Yung sabi ni Brother Branham. 'Di ba? Nakita nyo yung ministry ni Brother Branham, hindi siya nakatingin sa pera, mga kapatid. Kaya nga nung bumisita siya sa opisina ni Oral Roberts, nakita niya yung napakalaking bahay, yung opisina ni Oral Roberts. Napakaraming machineries, daan-daang machineries. Kaya tila ba nagtanong ang ating kapatid Brother Branham, ano kaya, bakit itong ministers na ito, napakayaman niya? Samantalang ako, nandito, nagkakasya na lamang sa isang typewriter, sa isang maliit na silid. Pero ito, para bang siya ay pinagpala. Kaya sinabi ni Brother Branham, baka hindi ako karapat-dapat na humandel sa bagay na ito. Pero may tinig siya na narinig. Ang tinig na narinig niya, bagamat wala ka ng mga bagay na ito, meron ka na wala siya. Ako, yun yung narinig niya. Kabahagi ng Panginoon, si Brother Branham. You are a part of me, sabi ng tinig na narinig niya. At yon yung mas importanteng bagay, mga kapatid. Wala man tayo ng mga bagay ng sasalibutan, mga kapatid. Bagamat tayo yung mga dukha sa mga material na bagay, meron tayo na wala sila, mga kapatid. Yun ay ang ating Panginoon, mga kapatid. At dito,
Ito yung kalagayan ng iglesia sa mga panahon na ito. The only answer they have is the absolutely unbiblical answer. How actually poor this aid is in the Spirit of God, di ba? Mayaman sila sa natural na bagay, subalit wala sila na Espiritu ng Panginoon, mga kapatid. The poor, poverty-stricken one don't even know it. Dito, the attitude of this age exactly that it was then. People have it all, they know it all, they cannot be taught. Yan yung kalagayan. Yung mga tao sa panahon natin ngayon, mga kapatid, tila ba, nasa kanila na ang lahat ng bagay. Hindi lang yon. Tila ba sabi nila, alam na namin ang lahat ng bagay. Hindi na namin nangangailangan ng ano pa man. Naalala ko noon, nung nagtatrabaho pa ako, hindi ko hinahayaan sapagkat sa loob ng 5 years na nagtrabaho ako sa 8 companies dahil pinagtrabahuan ko, hindi ko hinahayaan na hindi ako makapag-share, mga kapatid. At kapag nag-share ako, nagbibigay ako ng pamphlet, ano yung mga bagay na sinasabi nila, nire-reject nila, mga kapatid. Hindi nila matanggap, mga kapatid, yung mensahe, mga kapatid. Hindi nila makita. Sinasabi nila na baka nakasali ka na sa kulto. Mga bagay na yan. Subalit, sinasabi nila, makikinig sila, subalit sasabihin nila kung ano yung bagay na mali ka. Hindi yan yung totoo. Kami, napakarami namin. Kami yung totoo, kami yung tunay. At yan yung kalagayan ng maraming tao sa panahon natin ngayon. Hindi na sila maturuan, hindi na sila makinig. Sapagkat alam nila, nakabase sila sa blessing. Kami yung pinagpala ng Diyos dahil nagkaroon kami ng maraming bagay na ito. Pero hindi nila alam na sila ay bulag, sila ay dukha, sila ay maralita. Sila ay hubad. Yun yung kalagayan ng iglesia sa Laodicea. Kaya nga tayo ay ninalabas ng Panginoon sa Laodicea, mga kapatid. Mas inaangat tayo ng Panginoon. Kaya nga, pinapalabas tayo, mga kapatid. Yet, how many of God's people have their eyes open to the truth? Diba? Iilang tao ang nakita sa katotohanan. Not even 1%. Yun yung sabi ni Brother Branham. Dito, but how many believe in predestination, unto election, and reprobation and destruction? Sino yung naniniwala sa mga bagay na ito? Those who don't, will they listen? Papaniwalaan ba nila yung mga bagay na ito? No, they will not. Yet both are in the word and nothing changed it. Hindi nila tatanggapin sapagkat sila ay nabulag nga, mga kapatid. At the end of this age, a prophet will come. Meron tayong propeta sa uling kapanahunan. Ito na yon. At the end of this age, a prophet will come. Si Brother Branham. But they will be blind to all that he is doing and saying. Pag binahagi mo patungkol sa propeta, anong sasabihin nila? Sino yan? Hindi namin kilala yan. Alam namin yan, kilala namin yan, kulto yan. Yun yung sasabihin nila. Bakit kayo may propeta? Doon yung mga bagay na hindi nila maunawaan sapagkat sila ay bulag, mga kapatid. They are so sure they are right and in their blindness, they will lose it all. Mawawala ito sa kanila, mga kapatid. Dahil sa kanilang hindi pagkakita sa bagay na ito. Romans chapter 1 verse 28, at palibasay hindi nila minagaling na kilalanin ng Diyos, ibinigay sila ng Diyos sa isang mahalay na pag-iisip upang gawin niyo ang mga bagay na hindi nararapat. At kapag ipagpapatuloy ninyo yan, yung verse 29,
nabanggit ni Apostol Pablo, sila ay napuspos ng bagay ng masama. Nasalip na mapuspos ng banal na Espiritu, inisa-isa ni Apostol Pablo ang bagay na napuspos sila sa kasamaan, sapagkat hindi nila minagaling na kilalanin ng Diyos. At dito sa pangangaral ni Brother Branham, sa unang bahagi niyan, binanggit niya yung Romans chapter 1 verse 28. It suddenly appears that something like that has happened. Yun, hindi nila minagaling na kilalanin ang Diyos. Here is a people who say that they are of God and know God and have His Holy Spirit, and yet they are naked and blind and don't know it. Yun yung kalagayan ng karamihan sa panahong ito. Ang akala nila, kilala nila ang Diyos, meron sila ng banal na Espiritu, and yet sila ay hubad, sila ay bulag, at hindi nila ito nalalaman. They are already deceived. Sila ay dinaya na mga kapatid. They have the wrong spirit. The elect cannot be deceived, but it is evident that these others are. Sila ay nadaya na mga kapatid. These are they who have become blind because they have refused the word of God. Tinanggihan nila ang salita ng Diyos. These are they who have stripped themselves naked. Sila ay naging hubad by leaving God's care and protection. Ano ang sumisimbolo kasi ng kasuotan, mga kapatid? Yan ay para tayo maprotektahan sa lamig, maprotektahan sa init, mga kapatid. Sumisimbolo yan sa protection ng Diyos. Yung kasuotan ng mga kapatid. Subalit yan ay hinubad nila. At anong ginawa nila? And sought to build their own way of salvation, their own tower of Babel by organization. Nagtayo sila ng kanya-kanya nilang organization. Nagkaroon sila ng kanilang sarili nilang aral, dogma, mga turo, at lumayo sa turo ng Panginoon. Revelation chapter 3 verse 17, tayo ay magtatapos, mga kapatid. Sapagkat sinasabi mo, ulitin natin yung verse 17, ako'y mayaman, nagkamit ng kayamanan at hindi ako nangangailangan ng anuman. Sabi ko nga, yan ang kalagayan ng karamihan ng iglesia. Maging man ng mga tao, mga kapatid. Inaakala nila na base sa karangyaan ng blessing kung nandoon sila sa kalooban ng Diyos. Subalit hindi iyon ang basehan, mga kapatid, na nasa kalooban ka ng Diyos. Maraming mga tao, maging man yung mga kurap nga, mga kapatid, milyon-milyon, bilyon-bilyon yung mga kinukurap nila, mga kapatid. Merong mga negosyante na puros yun na lamang ang kanilang priority at hindi nila tinitingnan ang mga bagay sa Diyos. Sila ay mayaman. Subalit yun ay financially lamang, natural na bagay lamang yun. Yun yung sinasabi nilang kayamanan. Pero ang sabi ng Panginoon, ikaw ay aba, maralita, dukha, bulag, at hubad. Ano ang advice ng Panginoon sa verse 18? Ipinapayo ko sa iyo na ikaw ay bumili sa akin ng gintong dinalisay ng apoy upang ikaw ay yumaman. 'Di ba? Sa Book of Peter's, ano sinulat ni Apostol Pedro, na yung pananampalataya na dinalisay ng apoy ay higit sa mga ginto, mga kapatid. Yung pananampalataya na ito, mga kapatid, yun yung ginto, mga kapatid, yung meron tayo. Pero kailangang bumili, mga kapatid. Katulad yan ng barter. Kapag yung bagay na ito, para ipagpalit mo, tanggapin mo yung bagay na yon, ipagpapalit mo.
At yun yung ginawa natin, mga kapatid. 'Di ba? Hindi man natin tinamo yung mga bagay na sa salibutan, mga kapatid. Subalit, yung bagay na meron tayo na pananampalataya, yun yung dinalisay na apoy. Our faith, mga kapatid. At ng mapuputing damit, mga kapatid, sumisimbolo ng righteousness, mga kapatid. Upang iyong maisuot at huwag kang mahayag ang iyong kahiyang kahubaran. At ang pagpahid sa mata, na ipahid sa iyong mga mata upang ikaw ay makakita. Ano yung pinapahid sa mata? Eye shield, mga kapatid. Yan yung ointment. At kapag pinag-usapan ng oil, anointing yan. At yung sumisimbolo dyan, mga kapatid, ay walang iba kundi Holy Spirit, mga kapatid. Kailangan tayo ay mabautismuhan ng Espiritu Santo, mga kapatid. At yan yung tunay na kailangan natin. Yan ang ipinayo ng ating Panginoon. Gold symbolizes faith. Clothing symbolizes righteousness. And eye shield symbolizes Holy Spirit, mga kapatid. At dito, sa pagtatapos, sabi ng Panginoon, ang lahat kong iniibig ay aking sinasaway at pinarorosahan. Ikaw ay magsikap at magsisi. Tunay nga na tayo ay nilabas na ng ating Panginoon. Nilalabas tayo sa kalagayan ito ng Laodicea, mga kapatid. At tunay na nakita natin mula sa unang iglesia, mula sa Episo, hanggang sa panahon natin, mga kapatid. Ang tunay na kailangan natin sa ngayon ay bautismo sa Espiritu Santo. Kung sa panahon ni Martin Luther, justification, at ito ay unti-unting inaangat sa panahon ni Wesley, sa Philadelphian Age, sanctification, pagpapakabanal, at tayo ay nandito na, mga kapatid. Kailangan natin ng bautismo ng Espiritu Santo. At kailangan natin, mga kapatid, na tiyakin sa ating sarili, mga kapatid, na meron na tayo ng Holy Spirit, mga kapatid. Na sapagkat kung wala yan, mga kapatid, magiging walang saysay ang bagay na iyong gagawin, mga kapatid. Pumaroot, pumarito ka man, kung wala ang pangunguna ng banal na Espiritu, mga kapatid, walang saysay ang lahat, mga kapatid. Kaya nga dinadalangin natin na patuloy ang gabay, ang patnubay na ating Panginoon, na samahan tayo sa pananampalatayang ito, sa lakarin ng pananampalatayang ito. At tayo mag-sip tayo, mga kapatid. At tatapos natin ang series na pinag-aralan natin. Tumabot yan ng chapter 9. At natapos natin, mga kapatid. Ipinakita doon sa bawat kapanahunan na iglesia na habang kumikilos ang kaaway, ang Panginoon, ang kanyang iglesia, hindi niya pinabayaan, mga kapatid. May mga mananampalataya na itinayo sa bawat kapanahunan at sa kapanahunan natin ito, sa huling kapanahunan, tayo ito, mga kapatid. Ang mga bride na tumatayo sa kapanahunang ito, mga kapatid, na naninindigan na tumanggap ng mensahe ng purong salita ng Diyos, mga kapatid. At tayo humihintay. Katulad ng mensaheng natanggap ni Brother Branham, maghanda, lumabas kayo at maghanda sa lubungin ng ating Panginoon. At tayo, nakikita natin sa unahan na pagparito ng ating Panginoon ay nalalapit na, mga kapatid. At tayo maging handa, mga kapatid. Hallelujah. Tayo saglit na manalangin, mga kapatid. Aming dakilang Diyos, tunay nga, Panginoon, na kami nagpapasalamat sapagkat binuksan mo ang mata ng aming pananampalataya. Mga bagay na hindi nakikita ng mga tao sa labas, Panginoon. Ngunit salamat kami ay malinaw namin ito nakikita na meron kang binangon na propeta sa huling kapanahon ng ito
para tanggapin namin ang mensahe, Panginoon. Tunay na salita, Panginoon, na kami, Panginoon, upang kami ay manindigan, Panginoon, upang kami tumayo sa pananampalatayang ito, na magpatuloy, Panginoon, na sundin ang iyong sakdal na kalooban sa aming buhay. Patuloy na dalangin namin na samahan mo kami, gabayan ang iyong banal na Espiritu Santo, ang tunay na umalalay, ang mag-guide, ang mag-encourage sa amin, Panginoon. Nakikita namin, nakatulad ng maraming saksi, Panginoon, nakita namin ang buhay ng mga mananampalataya mula pa ng Old Testament hanggang sa panahon namin ngayon, Panginoon. Alam po namin na hindi mo kami pababayaan, hindi mo kami iiwan. At kami nananampalataya, Panginoon, na inyong mga pangako, kami ay nag-i-expect na ito'y aming tatanggapin, Panginoon. Kami nakatingin sa unahan, Panginoon, nakatulad ng mata ng agila, Panginoon, na nakikita bagay na malabo sa iba, subalit sa amin ay malinaw namin itong nakikita. Kaya kami nagpapasalamat, Panginoon, at aming linawalhati ang iyong banal na pangalan. Ito'y aming hiling, ito'y aming dalangin, binabalik sa iyo ang pinakamataas na papuri, pasasalamat, pagdakila sa tayong pangalan ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen. At ipalakpakan natin, Panginoon.